Halika. Bastos. Oy, 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 oy! Kung mag-aaway kayo, pumunta kayo sa ibang lugar. Nakakaabala kayo sa pagwawalis ko. Sino yung tagalinis ng kalye? Umalis ka rito. Tui, Dumura sa kalsada? Multa! 50 piso! ako'y magsisimula sa iyo. Ikaw ba ang magsascan? O ako? Ako na ang magsascan sa iyo. Ano? Gusto mo pa bang tumayo? Mahirap nga namang kumuha ng cellphone kapag nakahiga. Walang sino man sa mundo ang nakakapagpabalik ng aking karayom ng lason. Sino ka talaga? Luna, hindi mo pa ba nahuhulaan? Ang tanging taong kayang talunin ng ganun kadali ang hari ng ilalim na si Hari ng Lakas. At ikaw na dakilang doktor ay wala nang iba kundi siya. Ibig mong sabihin, Imposible. Hindi ba't nawala ang Panginoon 3 taon na ang nakalipas? at saka nawala siya ng 3 taon. Para lang maglinis ng kalye? Anong problema kung naglinis ako ng kalye? Panginoon. Panginoon Paolo. Violeta, hindi ba't inutusan kitang bantayan sila? Bakit? Nang mawala lang ako ng 3 taon, hindi na sila nakapagpigil. Kulang po ang kakayahan ng iyong lingkod. Handa po akong tanggapin ang parusa. Ay, sige na, sige na. Hindi rin naman lahat ay kasalanan mo. Sa totoo lang, ang 3 dakilang pinuno, pangalawa lang talaga sa akin. Hoy, mahal ko, anong nangyari? Narinig ko, nawala ka raw ng 3 taon dahil sa isang babae. Akala ko hindi totoo. Paolo, magdiborsyo na tayo. Panginoon Paulo, may balita na tungkol sa Panginoon. Maghanda ng sasakyan, ngayon din. B. Huwag mo nang hanapin. Wala si Bea. Inay Elena, gusto raw ni Bea na maghiwalay kami. Tungkol dito, Huwag mo akong tawaging inay. Paulo, mula ngayon, ang aming pamilya, wala ka ng kinalaman sa amin. bigyan mo ako ng dahilan. Anong dahilan? Walang dahilan. Noon, ang pamilya namin ay talagang naghihirap. Pero ngayon, ang pamilya namin ay kapantay na ng pamilya de la Cruz, isang pangunahing pamilya. Anong karapatan mo para manatili sa pamilya namin? Anong karapatan mo para maging kuya ko? Si Bea ang muling bumuhay sa pamilya Santos sa sarili niyang kakayahan. Sa hitsura, ganda, at kakayahan, siya ang pinakamagaling sa lungsod ng liwanag. Ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Isa kang tagalinis ng kalye. Wala ka bang kahihiyan? Dahil lang sa mga walang kwentang bagay na ito, Inay Elena, noong ako at si Bea ay ikinasal, kayo mismo ang nagsabi na hindi ninyo kailangan ng kayamanan, basta't ligtas at payapa kami. Pero ngayon, Hindi. Hindi ka lang walang silbi. Bata ka pa rin. Sino ang ayaw yumaman? Noon, wala kaming choice. Ngayon, lumayas ka na. pare-pareho pala kayo. Marco, huwag mo nang patulan. Oh, i-empake mo ang gamit mo at pirma mo na itong kasunduan sa diborsyo. Tapos, umalis ka na. Marco, huwag mo nang patulan yan. Ha? I-empake mo na ang mga gamit mo. Tapos, pirmahan mo na itong kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos, pwede ka nang umalis. Kinakausap kita. Pirmahan mo yung kasunduan sa diborsyo. Titigan mo pa ako? Pakisabi kay Bea na makipagkita siya sa akin. Si Bea ngayon ay ang direktor ng grupo ng Pamilya Santos. Milyon-milyon ang kanyang kita bawat minuto. Wala siyang oras para sayangin sa isang tagalinis na tulad mo. Ede, maghihintay ako dito para sa kanya. Paolo, ang pamilya namin, ang Santos, ay mabait na mabait sa'yo nitong 3 taon. Tapos, ikaw pa ang magiging pasaway dito? Huwag mo kaming sisihin. Mali ba ang pagkakaintindi ninyo sa salitang pagiging mabait? At saka, kayo ang talagang pasaway dito, di ba? Hey! Paulo, huling babala ko na ito sa'yo. Pirmahan mo na itong kasunduan sa diborsyo at umalis ka na rito. Kung hindi, yung pangalawang sipa ko, sa mukha mo na ang pupunta. Marco, babalaan din kita. Kung mahawakan mo pa ako ulit, huwag kang magulat kung hindi ako magpapakatino. Ano? Nagbabanta ka pa sa akin? Ngayon din, ipapakita ko sa'yo? Aray. Paulo,
Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Binalaan ko na siya Paulo, bitawan mo siya. Sinasaktan mo ako? Oo, sinasaktan kita. Ikaw talaga. Hoy, Paulo, bitawan mo siya. Bitawan. Paolo, anong ginagawa mo? Paulo, bitawan mo siya. Anong ginagawa mo? Paolo, anong ginagawa mo? Ate Bea, buti na lang dumating ka. Kung hindi, mamamatay ako rito. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanungin mo silang dalawa. Bea, kanina maayos kaming nakikipag-usap. Pinapirma namin siya sa kasunduan sa diborsyo. Bigla na lang siyang nanapak. Tingnan mo ang ginawa niya kay Marco. Maayos na pakikipag-usap ang tawag niyo doon? Tama na, Paolo. Sinaktan mo ang pamilya ko. Ano pang paliwanag ang kailangan mo? B. Hindi mo man lang inalam ang katotohanan. Ayaw mo bang makinig sa paliwanag ko? At ngayong gabi, kasama mo ang isang estrangherong lalaki. Ano ang ibig sabihin niyon? Ikaw, isang tagalinis ng kalye, hindi mo siya kilala, natural lang yun. Siya ay mula sa isang pangunahing pamilya sa lungsod ng Liwanag, ang pamilya de la Cruz, si Sir Carlos. May bilyon-bilyon siyang pera. Hindi mo siya maaabot sa iyong estado sa buhay. Kaya kayong dalawa? Ah, tama. Kaming ang dalawa, galing sa isang date. Mabuti. Napakabuti. But, Paolo, ilang araw ko nang iniisip ito. Sa mga nakaraang taon, wala kang ambisyon. Kontento ka sa kung anong meron ka. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sinasabi nila na may asawa akong tagalinis ng kalye, isang walang kwentang asawa, nasa magkaibang mundo na tayo. Bea, alam mo ba kung bakit ang pamilya Santos ay muling umunlad sa mga nakaraang taon? Dahil ako ang nasa likod nito, sumusuporta sa inyo. Kung wala ako, Tama na. Pera lang ba ang habol mo? May 5 milyong piso sa card na ito. Sapat na yon para sa buong buhay mo. wala akong pakialam sa ganyang kaliit na halaga. Ang maliit na halagang ito, sino ba ang may pakialam dyan? Ate, mukhang kulang pa raw para sa tagalinis ng kalye. Gusto mo ulit na sampalin kita? Paolo, ano ba talaga ang gusto mo? Huling tanong ko na ito. Gusto mo ba talagang makipagdiborsyo? Akala ko noon nakahanap ako ng tunay at magandang pagmamahalan. Pero hindi ko inasahan. Nasa huli, talo pa rin ng pera. Bea, sana hindi ka magsisi. Ah, ikaw si Ginoong Paulo, tama ba? Gusto ko lang itanong, ano ba ang meron ka para pagsisihan ka ni Bea? Sa mga nakaraang taon, wala ka namang naibigay na regalong nagkakahalaga ng 100,000 piso, di ba? Kung gusto ko, kaya kong magbigay kahit kailan. Pero para sa akin, kahit gaano pa kamahal ang isang bagay, hindi ito katumbas ng isang regalong galing sa puso. Tulad nito, Sige, ganyan talaga ang mga mahihirap. Palaging ganyan ang sinasabi. Bea, ito ang regalong inihanda ko para sa iyo. Nagkakahalaga ito ng 50 milyong piso. Ito ang berdeng hiyas. Isa lang ito sa buong mundo. Talagang ikaw, Sir Carlos, kayang magbigay ng napakahalagang regalo. B. Ano ba? Bakit nakatayo ka lang diyan? Salamat, Sir Carlos. Hoy, binata, nakita mo ba? Ang ganitong klaseng regalo, kahit maglinis ka ng kalye sa 8 buhay mo, hindi mo mabibili. anong pinagtawa mo? Pinagtatawanan ko kasi peke ito. Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako kasi peke yan. Anong sinasabi mo? Kasi ang totoo ay nasa kin. Ang ganda ng orihinal. Paolo, alam kong nainggit ka sa kayamanan ni Sir Carlos, pero hindi mo dapat. Wala akong pakialam sa kayamanan niya. Paulo, ayos ka lang ba? Aray, mukhang wala namang malaking problema. Baka nababaliw ka na? Diyos ko. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng pinakamagaling na psychiatrist para sa'yo. Gagaling ka talaga sa pagiging tanga. Paulo, kung mayaman ka lang gaya ni Sir Carlos, ang pamilya namin, kailangan pa bang umasa kay Bea para umunlad? Ngayon ko lang nalaman na mahilig ka palang magpanggap. Inay, hayaan mo siyang magpanggap. Diborsyado na siya sa ate ko para maibalik ang dignidad niya. Mga taong walang alam. Oo, tama ka. Kami yun. Ikaw naman. Ikaw ang pinakamataas sa lahat. Oh. Ikaw pa rin ang Panginoon ng templo ng siyam na langit. Diba? Ito ang tanging tama na sinabi mo ngayong gabi. Tungkol sa pagiging Panginoon ng templo ng siyam na langit ko, ang bagay na yon. Ha ha ha. Paolo, ayaw ko nang makinig sa'yo. Pirmahan mo na ang diborsyo ngayon din. Hoy,
Anong minamadali mo, Bea? Di ba sabi mo, ang tunay na berdeng hiyas ay nasayo? Ilabas mo. Sa loob ng 5 minuto? Dalhin niyo rito ang berdeng hiyas. Opo. Sa loob ng 5 minuto. Dalhin mo ang berdeng hiyas sa akin. Opo. Ano ba? Sino ka? Maglaro kami sa iyo ng 5 minuto. Hoy, Marco, 5 minuto lang. 5 minuto. Gusto kong makita ang asong gala na ito. Anong trick ang gagawin niya? Umalis na. Ito na lang ang natitira huling minuto na bakit walang anumang pagbabago. Anong pinagmamadali mo? Natatakot ka ba? Natatakot ako sa iyo? Hindi mo alam? Ang berdeng hiyas ay galing kay Sir Carlos sa Mang Jose, ang negosyante sa auction ng kanyang negosyo. Mang Jose, ang negosyante, isa siya sa 3 dakilang pinuno ng 9 na rehiyon. Pangalawa lamang sa Panginoon. Ang mga produkto sa kanyang negosyo ay peke. Paano siya kikita? Kung hindi, Ang lakas ng loob mo. Hinahamon mo ang 3 dakilang pinuno? ang 3 dakilang pinuno na pinagpipitaganan ninyo. 2 oras lang ang nakalipas. Nagmamakaawa sa akin. Paolo, magbabayad ka sa pagpapanggap mo sa loob ng 1 minuto kung hindi ko makita ang tunay na berdeng hiyas na sinasabi mo. Baliin ko ang binti mo. Ano? Nawala ang berdeng hiyas? Pinagloloko mo kami. Nagpapanggap ka sa amin? Tao, baliin ang binti. Nahanap ko na rin kayo. Paolo, Anong ginagawa mo rito? bakit hindi ako pwedeng narito? Bigla ka na lang nawala. Ang tagal kitang hinanap. Nasa iyo pala ang berdeng hiyas. Oo, maganda 'di ba? Para sa kasal nating to. Nangako ka na pakakasalan mo ako. Hindi ka magba-back out, 'di ba? Ang daldal nyo. Parang wala akong naririto? Hoy! Ako! Maganda naman pala tong kasintahan mo. Umalis ka. Umalis? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang pinuno ng isa sa mga pangunahing pamilya sa lungsod ng Liwanag, ang pamilya De La Cruz. Ang tatay ko. Pamilya de la Cruz? Oh. Hoy, yung stocks ng pamilya de la Cruz, ibaba nyo ng 50% agad. Ngayon din. Sofia, gusto kita. Ang ganda mo, ang ganda mo. Sumama ka na lang sa akin. Magiging mayaman ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sampalin. Sir Carlos. Paulo, yang kababuyan mo. Naghanap ka pa ng babae sa labas. Tapos dinala mo pa sila rito nang walang paalam? Alam mo ba kung sino kami? Kami ay isa sa mga pangunahing pamilya, ang Pamilya Santos. Nakakainis. Sampalin silang lahat. Paolo, ano ba ibig sabihin nito? Dinala mo pa ang kabit mo para apihin ang pamilya ko. Grabe na to. Wala itong kinalaman kay Kuya Paulo. Ako lang ito. Kapag may gumalang sa kanya muli, galit na galit ako. Tumatawag ka ng tao? Ako rin! Ako rin! Nasaan na sila? Sir Carlos, may problema. May 100 katao sa labas. Pinatay ang ating mga tauhan ng pamilya De La Cruz. Ikaw, Anak, sino ba ang kinainisan mo? Bumagsak ng 50% ang stocks ng pamilya De La Cruz. Bumagsak ng 50%. sino ka ba talaga? Yung brooch. Yung brooch na yon. Brooch ng Pamilya Sofia. Brooch? Anong sinasabi mong kontrolado ang ekonomiya ng lungsod ng Liwanag ng Pamilya Sofia? Imposible. Ang marangal na pamilyang yan paano nandito? Ah, kaya pala. Paulo Reyes, ngayon ko lang nalaman kung bakit ang tapang mo. Nakikisama ka na pala sa Pamilya Sofia. Naging lalaking pinapakain ka na. Hanga ako sa'yo pare. Magkita na lang tayo sa susunod. Kaya pala hindi niya pinansin ang 5 milyong piso. Kung ako ang nakisama sa Pamilya Sofia, 5 milyon, 50 milyon pa nga, hindi ko papansinin. Bea, nakikita mo ba? Tama ang hinala ko. Ang mga lalaking tulad niya,
walang kakayahan, siguradong umaasa sa masamang paraan para umangat. Dapat ngayon din, putulin mo na ang relasyon mo sa kanya. Baka maging katatawanan ang buong lungsod. Paolo Reyes, hindi ko akalain na ganito ka. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi ko narinig ang payo ni inay na makipaghiwalay sa'yo noon pa. Mga duwag na nagpapanggap na matapang. Alam niyo ba kung sino ang nakaharap niyo? Siya ay... Tama na. Sa gabing ito, sobra na ang kaguluhang ito. Be, ilang salita lang nila, pinaniwalaan mo na agad. Ang mga sinasabi ko, sa puso mo, wala bang halaga? Narito na ang katotohanan sa harap ko. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Naiintindihan ko na. Mula ngayon, ikaw at ako, wala nang koneksyon. Sana hindi ka magsisi. Oy, oy, oy! Ano ba? Uuwi na tayo sa pamilya Sofia para magpakasal? Ha? Hindi naman dahil sa babaeng yon na hiniwalayan ka. Kaya ka malungkot, diba? Sa totoo lang, hindi naman siya kagandahan kumpara sa akin. Hindi rin maganda ang katawan niya. Lalo na ang estado sa buhay. Tumigil ka. Ang punto, hindi siya nagtiwala sa'yo. At di ba ako nakakita ng ganoon katanga? Tumahimik ka. Ayokong ulitin. Sige na, sige na. Huwag kang magalit, titigil na ako. Batang walang modo, ang amo namin. Pwedeng-pwede mong pagalitan? Hoy, hoy, tigil, tigil. Hindi nila alam ang tunay mong pagkatao. Gusto lang nila akong protektahan. Ayos ka lang ba? Kahit na may utang na loob ako kay Lolo Garcia, hindi ibig sabihin ay pwede kang maging ganyan kaloko. Pero, mahal kita eh. Simula nang unang makita kita, mahal na kita. Panginoon. Violeta, babalik ako sa siyam na langit. Kapag bumalik ang Panginoon, babalik ang siyam na langit. Kapag bumalik ang Panginoon, Babalik ang siyam na langit. Sir Carlos, tingnan mo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa siyam na langit. Alam mo ba? Kung alam mo, paano ko hindi malalaman? Ngayon, ang malaking kumpanya ng pamilya Santos, hawak lang ng ate kong babae. Ano ba naman ang magagawa ng isang babae, di ba? Tama ba? Ano ngayon? Gusto ko sanang ipakilala mo ako sa Panginoon para magkaroon ako ng boses sa pamilya Santos. Ay, Sa totoo lang, ang perang ito mo, hindi naman kailangan ng pamilya de la Cruz. Ang gusto ko, alam mo na dapat. ito. Parang hindi maganda. Nagawa mo ng planuhin na agawin ang kapangyarihan ng ate mo? Pagdating naman sa pag-aari ng ate mo, nag-aatubili ka? Ang mga taong may malalaking pangarap, kailangan maging desidido. Si, gets ko na. Panginoon, ay natanggap kaming balita. Sina Carlos at Marco ay nagtutulungan para lokohin si Bea. Ngayon, si Bea ay dinala na sa KTV. Kailangan ba naming... Wala na kaming koneksyon niya at ako. Mula ngayon, sa kanyang lugar, hindi na kailangan maglagay ng mga tauhan. Ang mga tauhan mo, bawiin mo na. Opo. At may iniulat ang aking tauhan na may nakita raw na nawawala mong gamit. Ang nawawala ko, Bea, halika rito. Tumabi ka? Ate Bea, dumating ka na. Sir Carlos, parang hindi pa ganoon kalalim ang relasyon natin para gawin iyan. Ang kamay mo. Pasensya ka na. Ito kasi, hindi ko sinasadya. Tabi, tabi. Sir Carlos, kailan darating si Panginoon Paolo? Alam mo naman, si Panginoon ay ang pinakamakapangyarihan sa siyam na rehiyon. Sobrang abala siya at bihira siyang makipagkita. Tayo, kailangan nating maghintay. Pero si Panginoon, napakalaki ng kanyang estado. Paano siya makikipagkita sa isang KTV? Ate, si Sir Carlos ay
galing sa isang pangunahing pamilya. Ang mga sinasabi niya ay hindi basta hangin. Huwag kang mag-alala, Bea. Ako, ang salita ko ay palaging may katapatan. Sayang lang ang oras kung maghihintay tayo. Ganito, Maglaro muna tayo. yun nga lang, hindi ako masyadong umiinom. Ate, Gumamit si Sir Carlos ng maraming resources para lang makipagkita sa Panginoon. Samahan mo na lang siya. mababa lang ang alcohol content nito. Si Nena. Tara, tagay tayo. Halika. Isa pa. Hindi na ako makakainom. Pupunta muna ako sa CR. B. Sir Carlos, tagumpay. Kayong dalawa, dalhin ninyo siya sa hotel. Kayo ba ni Sir Carlos? Binibining Santos, utos sa amin ni Sir Carlos, na protektahan ka. Ano ba? Ang ganda talaga ng taste ni Sir Carlos. Tingnan mo ang binti niya. Ang puwet. Ang dibdib. Bago tayo magtrabaho, magsaya muna tayo. Hindi maganda yan kung malaman ni Sir Carlos. Kung hindi ka magsasalita, at hindi ako magsasalita, sino ang makakaalam? Ano pang inaantay mo? Sa katayuan nating tulad nito. Anong pagkakataon ang meron tayo para makatikim ng ganitong klaseng kagandahan? See it. Hintayin mo lang. B. Paulo Reyes, ihulog mo si Bea. Paulo, ihulog mo si Bea. Ang kapal ng mukha mo. Humarap ka pa kay Sir Carlos para agawin ng tao. Gusto mo bang mamatay? Sa tingin ko, kayo ang gustong mang-agaw ng tao, di ba? Isa, para lang agawin si Bea, walang ginawa na hindi kayang gawin. Ang isa naman, para agawin ng kapangyarihan, nagtaksil pa sa sarili mong ate na si Bea. Tama ba ang sinasabi ko? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong hinihintay mo? Kunin mo na ang tao para sa akin. Sir Carlos, hindi ko siya kayang talunin. Isang tagalinis ng kalye lang? Anong kinakatakot mo? Pero walang kwenta. Hindi mo sukatin ang sarili mong kakayahan. Aray. Para kay Bea, wawasakin ko ang kamay mo ngayon din. Paumanhin. Direktor Paulo. Huli na? Paulo. Ano ang ginawa mo kay Marco? Paulo, anong ginawa mo sa kapatid ko? Ate Bea, Muntik na niyang baliin ang kamay ko. Ano ba talaga ang nangyari? gusto ng kapatid mong agawin ng kapangyarihan, kaya nakipagsabwatan siya sa taong itong apelidong Bay para saktan ka. At ang kapalit na hinihingi nitong apelidong Bay ay ang katawan mo. Bea, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Siya ang nanakit sa akin. Pinatumba niya ang lahat ng mga tauhan ng seguridad na ipinadala ko para protektahan ka. At pagkatapos, gusto pa niyang pilitin kang sumama sa kanya. Kung hindi dahil sa pagtutol namin ng kapatid mo, kahit mamatay man, baka matagal ka nang. Oo nga, Ate Bea. Paano ko naman magagawa na agawin ang kapangyarihan sa buong lungsod ng Liwanag? Sino ang hindi nakakaalam na ikaw ang nagpanumbalik sa pamilya Santos? Sa tingin ko, itong si Paulo ang gustong-gusto kang makatulog, kaya puno ng galit. At ngayon ay nandito para agawin ka. Baliktarin mo pa ang katotohanan? Gusto mo pa ng sampal? Paulo, ano ba talaga ang gusto mo? Bea, bakit ayaw mong aking pakinggan? Si Marco ay kapatid kong tunay. Paano niya ako sasaktan? Kung gusto mong maniwala ako, magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya? Bilang Panginoon ng Templo ng Siyam na Langit, ang salita ko ang ebidensya. Wala nang pag-asa sa'yo. Sa ganitong sitwasyon pa. Puro ka kasinungalingan. Totoo, wala na talagang pag-asa sa akin. Hindi na dapat ako sumagip sa'yo. Sino ang nangangailangan ng pagliligtas mo? Paulo, si Marco ang kapatid kong tunay. Magkasama kaming lumaki. Paano niya ako ipapahamak? B, alam mo ba
sa mundong ito. Ang puso ng tao, ang pinaka nagbabago. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Wala akong sasabihin sa'yo. Tatawag na ako ngayon sa Departamento ng Seguridad para ikulong ka. Ano ang nangyari? BFSOWS. May tumawag sa amin. May nag-aaway. Buti na lang dumating kayo. Ang dating asawa ko, tinangka akong gahasain at muntik pang mawalan ng isang kamay ang kapatid ko. Pakikuha niyo siya. Oh, Hi. Si Sir Carlos pala ito. Ano po ang nangyari? Kinagat ako ng asong ito. Kung tutulungan niyo ako, napatigilin ang asong ito, ang gantimpala, ay hindi kayo mabibigo. May sasabihin ka ba? Pagdating doon, saka ka na magpaliwanag. pwede akong sumama. Pero payo ko lang, huwag kayong magsisi. Haha. Ang yabang ng batang ito. Tara na. Oo nga pala. Ito, para sa'yo. Silid biitan. Hindi ganito ang hitsura, di ba? Ikaw, marunong ka pa talaga. Parang hindi ka nabago sa ganito, di ba? Silid pahirapan ito espesyal para sa pagtatanong sa mga bilanggo na katulad mo. Alam ko, dahil dati madalas din akong nagkukulong ng mga bilanggo mula sa Isla Silangan. Parang tama nga ang sinabi ni Sir Carlos. Ikaw, bakit mahilig ka sa pagpapanggap? Diretso na lang. Ang sasabi ko sa'yo, magpakumbaba ka na agad. Kung hindi, magdusa ka. Kung hindi ako magpakumbaba, Elektrikong pahirap ang gagamitin. Nasira. Hindi sira. May sakit ka ba? Ginamit mo ako para subukan. Pasensya na, kuya. Hindi ko inakala na hindi ito epektibo sa kanya. pinapayuhan ko kayo, palayain ako agad. May oras pa. Hindi ako naniniwala na makakayanan mo ang bala. Subukan mo kung gusto mo. Ang lalaki ko, hinuli ninyo siya? Gusto ninyong mamatay? Siya na naman, Sino ka? Ito ang kawanihan ng seguridad. Huwag kayong magkagulo. Ako, ang pinuno ng pamilya Sofia. Kailan pa naging kailangan kong sumunod sa inyo ng kawanihan ng seguridad? Pinuno ng pamilya Sofia? Kuya, siya yung si Sofia. Hindi ba't isa lamang siya? Asawa na pumasok sa pamilya Santos? Hindi ko narinig na, pamilya Sofia, may koneksyon siya? Nasubukan na ba natin ng isang matigas na kalaban? Anong takot? Ang direktor ay ang tiyo ko. Ang kanyang background ay hindi hihigit sa pamilya Sofia. Direktor Sofia. Hindi ko pakialam kung sino ang lalaking ito. Sa iyo. Ang aming koanihan ng seguridad ay sumusunod sa batas. Kaya't huwag kang makialam. Paano kung ako ang makialam? Sugurin ninyo siya. Director Sofia, ang lakas ng loob mo. Direktor. Hindi mo ba alam na ang aking pagiging punong guwardiya ng Templo ng Siyam na Langit ay sapat na para patahimikin ka? 200 taon nang nakatayo. Ano naman ang pamilya Sofia? Ang direktor namin. Dati siyang punong gwardya sa Templo ng Siyam na Langit. Nakasama niya ng personal, ang Panginoon at nakinabang sa kanyang biyaya. Payo ko, magpakita ka ng respeto. Anong kinakalampag mo? Ikaw, Director Sofia, kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Hindi na kailangan ang subukan ng mga tauhan ko. Ikaw mismo ang hinahanap ko. Ikaw. Anong inuungol mo diyan? Director Sofia, ang aking nakaraan malamang narinig mo na. Alam mo ba ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ako'y pinoprotektahan at sinusuportahan ng Panginoon kapag dumating ang Panginoon. Hindi lang ikaw, pati ang inyong pamilya Sofia ay maglalaho rin. Hindi ko inakala na ganito ka pala kabiyas sa iyong mga tauhan. hindi ko kailanman sinabi ang mga iyon. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Ang mga galing sa templo ng Siyam na Langit mahilig gumamit ng aking pangalan para magmayabang. Ano ang sinasabi ninyo? Anong pagmamayabang?
Bilang isang aso, hindi mo na ba natatandaan ang iyong Panginoon? Panginoon, Kahit isa ka lang dating punong guwardiya. Pero hindi naman siguro hindi mo pa nakita ang tunay na mukha ng Panginoon. Panginoon. Nabobo ako. Dapat mamatay ako. Hindi ko alam na ikaw ang Panginoon. Talagang hindi ko alam na ikaw ito, Panginoon. Tio Ramos. Mali yata. Itong walang kwentang manugang na ito, paano naging isang malaking tao? Bago siya dakpin, tiningnan ko na. Isa siyang walang rehistro. 3 taon na ang nakalipas nang maging tagalinis siya sa Kalye Ginto. Isang tagalinis ng kalye na manugang lang. Anong tagalinis ng kalye? Anong tagalinis ng kalye? Kayong dalawang walang kwenta, tumahimik kayo. Kung magsasalita pa kayo, gagamitin ko ang kutsilyo para butasan ang mga bibig ninyo. Eh, di kalagan mo na ako. Susi! Panginoon, Talagang hindi ko alam na kayo pala ito. Wag na. Hindi mo dapat ibinunyag ang tunay kong pagkatao. Ayoko lang talaga na ginagamit niya ang posisyon mo para magyabang. nagpapa-impress lang naman ako. Hindi ko sinasadya, Panginoon. Panginoon, ang Panginoon ng templo ng Siyam na langit. Lumuhod na kayo. Panginoon, hindi namin alam. Kung alam lang namin na kayo, kahit bigyan kami ng 8 tapang, hindi kami maglalakas loob. Bulag ako, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Dapat mamatay ako. Bulag ako, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Dapat mamatay ako. Inabuso ang kapangyarihan, ng api ng mahina, nangatog sa malakas, at tupak, at tapak. Nararapat patayin. Dapat mamatay ako. Dapat mamatay ako. Ilibing na. Tio Ramos. Panginoon, isa sa kanila ay pamangkin ko. Maaari bang? Ano? Gusto mong palitan siya? Mga tao, dalhin ninyo ito at ipakain sa aso. Ang nangyari ngayong araw, huwag ninyong ikakalat. Opo. Sisiguraduhin ko ito sa aking panunumpa. Ano? Pinakawalan nyo si Paulo Reyes? Hindi. Director Ramos, hindi ba sinabi mong dati kang miyembro ng templo ng Siyam na Langit? Paano mo hindi pa kayang talunin ang isang Sofia Garcia? Hindi ako pwedeng magsalita ng marami. Dahil sa respeto ko sa tatay mo, bibigyan kita ng payo. Huwag mo nang guluhin si Paulo Reyes. Sir Carlos, huminahon ka, huminahon ka. Gaano ba kalakas ang pamilya Sofia para ayaw silang galawin ng kawanihan ng seguridad? Kung hindi tayo matutulungan ng kawanihan ng seguridad, pwedeng tingnan natin ang ibang lugar. Halimbawa, ang pamilya Ricardo, isa sa 2 dakilang pamilya, tulad ng pamilya Sofia. Akala mo ba tanga ako? Ang ganoong klaseng napakalaking pamilya, anong koneksyon meron ako para makalapit sa kanila? Sir Carlos, hindi mo alam ito. Sa loob ng 2 araw, ay ang salo-salo sa kaarawan ni Sir Ricardo ng pamilya Ricardo, Fon STUL. Sa oras na iyon, kahit buhayin pa si Lolo Garcia, hindi na siya masasagip. Paolo, ano ba ang iniisip mo? Iniligtas kita? Dapat bang? Manligaw ka sa akin para magpasalamat? Kahit wala ka, okay lang ako. Panginoon Paulo, inanyayahan ka sa salo-salo sa kaarawan ni Don Ricardo ng pamilya Ricardo. Espesyal na imbitasyon ito bilang isang pangunahing panauhin. Ayaw ko, hindi ako interesado. Kuya Paulo, alam kong mabuti kang tao. Noong nakaraan, pinagbintangan mo ako. Pinilit mo ang Ate Bea na makipaghiwalay sa akin. Ngayon, tinatawag mo na ako ng Kuya Paulo. Hoy, Kuya Paulo, huwag kang magalit sa akin. Wala rin akong magawa. Inamin ko, gusto kong agawin ang kapangyarihan. Siyempre, ako ay isang lalaki. Pero ang paghihiwalay mo sa Ate Bea, talagang pinilit ako ni Sir Carlos. Naniniwala ka ba na paniniwalaan ko yon? Hoy, Kuya Paulo.
Huwag kang magmadaling umalis. Ang pagpunta ko sa'yo, may kinalaman sa Ate Bea. Ang Ate Bea mo? Hindi ba ito ang salu-salo sa kaarawan ni Sir Ricardo? Ako ang inatasang maghandog ng regalo para sa pamilya Santos. Pero alam mo rin, Sir Ricardo ay isa sa 2 dakilang pamilya. Natatakot ako na baka magpanik ako sa oras. Hindi makapagsalita, tapos Sabihin mo ang importante. mas matapang ka kaysa sa akin. Gusto ko sana ikaw ang maghandog ng regalo. Hindi mo rin gusto ang pamilya Santos na pinaghirapang buhayin ng Ate Bea. Sa huli, hindi makapasok sa samahan ng negosyo ni Sir Ricardo, di ba? Magdaramdam at malulungkot ang Ate Bea nang matagal kung mangyari yon. Salamat, Kuya Paulo. Pakiusap sa'yo mamaya. Sir Ricardo, Ito ang handog ng pamilya De La Cruz, isang bulaklak ng niebe na nagkakahalaga ng 50 milyong piso upang batiin ka sa pagdiriwang ng iyong lablipat na kaarawan. Mabuti. Sir Ricardo, tungkol sa alyansa ng negosyo. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang pamilya De La Cruz ay opisyal ng kasapi ng alyansa ng negosyo ng pamilya Ricardo. Maraming salamat, Sir Ricardo. Director Santos. Lahat ay nagbigay na ng regalo. Kayo na lang ang kulang. Huwag po kayong mag-alala, Sir Ricardo. Ang aming pamilya Santos ay nakahanap ng isang inapo ni Tang Bohu upang gumawa ng isang pagpipinta para sa inyo. Ito ay nagkakahalaga ng 60 milyong piso. Ihahandog na namin ito ngayon. ang pamilya Santos at si Paulo Reyes ay nag-aalay ng aming regalo. Di ba yan yung walang kwentang manugang ng pamilya Santos? Yung tagalinis ng kalye? Bakit siya nandito? Oo nga, narinig ko na diborsyado na sila ni Director Santos ilang araw na ang nakalipas. Inaasahan ko talaga ang pagpipintang ito. Huwag ninyo akong biguin. Bea, ano ang ibig sabihin? May problema? Nagtanong ka pa kung may problema. Paolo, ano ang layunin mo sa ginawa mo? Bea, sinabi ninyong naghanap kayo ng kilalang pintor para gumawa ng sariling portrato ko, pero ang resulta ay aso. Gusto mo bang ipahiya ako sa publiko? Sir Ricardo, ang pamilya Santos ay walang ganitong intensyon. Ang larawan ay dapat ipinakita ng kapatid ko, Marco. Hindi ko alam kung bakit biglang naging Paulo Reyes tiyak na may ginawa siyang panlilinlang para saktan ang pamilya Santos. Bakit ko sasaktan ng pamilya Santos? Ang larawan ay ipinabigay sa akin ni Marco para dalhin sa venue. Siya. Ate Bea, ang gago na Paulo Reyes ay kinuha ang larawan. Paulo, Marco, nagplano ka para saktan ako? bakit ko gagawa ng panlilinlang sa iyo? Ate Bea, tingnan mo ang mata ko. Sinuntok ako ng gago. Hindi mo na siguro sasabihin na siya mismo ang sinira ang mata niya. Hindi posible iyan, Marco, ay hindi tanga. Paulo, ang pamilya Santos ay hindi nagpakita ng kabaitan sa iyo sa loob ng 3 taon? Bakit mo ginawa ito para saktan kami? Hindi na kailangang sabihing tiyak na dahil nagdiborsyo ang ate ko sa kanya. Nagkaroon siya ng galit gustong maghiganti sa ate ko. Paolo, mayroon ka pa bang paliwanag? Bea, gamitin mo ang utak mo. Ako ba ay ganitong tao? Tama na. Ang salo-salo ko sa kaarawan nasira ninyong lahat. Ikaw talaga ang walang kwenta. Ang nanira sa aking self-portrait, di ba? Oo, tama. Walang kinalaman ang aming pamilya Santos diyan. Siya ang may kasalanan ng lahat. Sir Ricardo, maaaring magarantiya ang aming pamilya De La Cruz para sa pamilya Santos. Lahat ay gawa ni Paulo Reyes. Ikaw naman, Bea Santos. Ang opinyon ko ay katulad ng sa kanila. Mabuti. Mga tauhan. Putulin ang mga litid sa kanyang mga kamay at paa. Itapon siya sa labas. Dong Ricardo, masama ang pakiramdam ko ngayon. Kung ayaw mong mawala ang pamilya Ricardo, manahimik ka. Itong batang ito, mukhang mamamatay na ito. Paulo Reyes?
Si Sir Ricardo ay isa sa 2 dakilang pamilya. Hawak ang kalahati ng buhay ng ekonomiya ng lungsod ng Liwanag, ang pinuno ng pamilya Ricardo. Ikaw, isang tagalinis ng kalye na walang kwentang asawang itinakwil. Paano ka nagkaroon ng karapatan na narito na magsalita ng ganyan kay Sir Ricardo? Sino ang nag-utos sa iyong magsalita? Wala kang nakakapagsalita sa akin ng ganyan. CDT, nakabaki. Gusto kong marinig ulit iyon. Dong Ricardo, kung ayaw mong mawala ang pamilya Ricardo sa lungsod ng Liwanag, manahimik ka na. Dahil ikaw, nagbago na ang isip ko. Kayo. Pamilya Sofia, Pamilya Ricardo, 2 pinuno sa iisang silid. Malaking balita ito. Narinig niyo na ba? Sabi nila, itong si Paulo ay lalaking pinapakain ni Director Sofia. Totoo ba yan? Uy, si Ricardo. Ika, 30 kaarawan mo. Bakit hindi mo kami inimbita? Parang hindi tayo magkaibigan. Magpanggap ka pa. Sabihin mo, ano ang pakay mo? Siyempre, para batiin ka sa iyong kaarawan. At may regalo rin ako para sa iyo. Bibigyan kita ng isang paonde, isang payong magbabago sa buong kapalaran ng pamilya Ricardo. Huwag mong galawin si Paulo. Totoo pala ang chismis na lalaking pinapakain siya. Binibining Sofia, hindi mo ba talaga naiisip na makakapangyarihan ka sa aming pamilya Ricardo? O kaya ang 36 na kaalyadong pamilya sa likod ng pamilya Sofia, meron din ang pamilya Ricardo. Ang alyansa ng negosyo ng pamilya Ricardo, tumayo kayo. Ako si Ginoong Jimenez, kinatawan ng pamilya Jimenez. Nais kong mamatay kasama ng pamilya Ricardo at hindi makakasundo ang pamilya Sofia kailanman. Ako si Ginoong Cheng, kinatawan ng pamilya Cheng. Nais kong mamatay kasama ng pamilya Ricardo at hindi makakasundo ang pamilya Sofia kailanman. Ako si Carlos de la Cruz, kinatawan ng pamilya de la Cruz. Nais kong mamatay kasama ng pamilya Ricardo at hindi makakasundo ang pamilya Sofia kailanman. Ako si Bea Santos, kinatawan ng pamilya Santos. Nais kong mamatay kasama ng pamilya Ricardo at hindi makakasundo ang pamilya Sofia. Sofia, sasabihin ko pa sa'yo. Si Mang Jose, isa sa 3 dakilang pinuno, ay matagal ng kaibigan ng pamilya Ricardo. Para na siyang ninong Jose ko. Pupunta rin siya dito mamaya. Tingin ko, ngayong araw na ito, ano ang magagawa mo para protektahan ang kanyang kasintahan? Ricardo, pwede ba tayong magpustahan? Oh? Ano ang gusto mong ipusta? Naniniwala ka ba? Na mamaya, papaluin ko si Mang Jose. Napaluin ka sa mukha sa harap ng lahat. Paulo? Baliw ka ba? Isang tagalinis ng kalye ka lang. Anong karapatan mo na utusan ang isa sa 3 dakilang pinuno? Dumating na si Mang Jose, ang negosyante. Dumating na si Mang Jose, ang negosyante. Ninong Jose, sakto ang dating mo. Sina Sofia Garcia at ang kanyang kasintahan nang gulo sa salu-salo ko sa kaarawan. Turuan mo sila ng leksyon. Walang hiya ka. Ninong, ano po to? Alam mo ba kung sino siya? Si Sofia Garcia lang naman yan mula sa pamilya Sofia. Anong ikakatakot doon? Bobo ka! Ang tinutukoy ko ay, Huwag mo nang ibunyag ang aking pagkatao. nagkamali po ang iyong tauhan. Patawarin po ninyo ang Panginoon. Panginoon. Ang Panginoon ng siyam na langit. Bobo ka! Ang isang tao tulad ng Panginoon. Paano kayang makikita ng mga ordinaryong tao tulad natin? Siyempre, parang dragon na nakikita lang ang ulo, hindi ang buntot. Sofia, umalis na tayo. Ha? Aalis na tayo? Lubusan ko nang nalaman. Nagbabago ang tao. Parang walang nangyari kay Paulo Reyes. Aalis lang siya ng ganon? Baka dahil sa koneksyon ng pamilya Sofia, itong walang kwentang si Paulo Reyes ay nakatanggap ng paglingap mula sa Panginoon? Kami, gaano pa katagal tayo luluhod? Ilang minuto na akong nakaluhod dito, pero wala namang lumalabas na Panginoon. Aray, ang tigas na ng tuhod ko.
Pagkatapos lumuhod at tumayo ni Mang Jose, umalis ng walang imik. Nag-init ang ulo ni Sir Ricardo sa galit. Ang salusalo sa kaarawan ay naging katatawanan na lang. Bea, mula nang pumasok ka rito hindi ka pa nagsasalita. Anong iniisip mo? Iniisip ko, parang hindi ko talaga kilala si Paolo. Ate Bea, sobra ka naman mag-isip. Walang kwenta lang yan. Sumakay lang yan sa kayamanan ni Sofia. Anong kaya niyang gawin? Direktor Bea, may masamang balita. Si Lolo. Mahal ko, pinaghirapan kong gawin ang pulang tali na ito. Huwag mong ipagwalang bahala, ha? Paolo, bakit hindi mo ako pinapansin? Bakit iniisip mo pa rin ba siya? Saan ba ako kulang kumpara sa kanya? Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Dating asawa ko siya sa loob ng 3 taon. Bukod pa riyan, ang dating siya, karapat-dapat talagang alalahanin. Hindi ko talaga maintindihan kung anong maganda sa kanya. Ano ba talaga ang iniisip niya? Hayop na lalaki. Anong kailangan? Ayaw ko rin sanang tawagan ka. Pero sabi ng lolo ko, gusto ka raw niyang makita bago siya mamatay. Lolo, Bea, anak. Nandito na ba si Paolo? tinawagan ko na siya. Dapat malapit na siyang dumating. Mabuti. Mabuti naman. Lolo Santos, masama ang lagay niya. Kailangan siyang gamutin agad. Paolo, anong ginagawa mo? Ililigtas ko si Lolo Santos. Marco, pigilan mo siya! Bilis! Tumigil ka nga! Sa wakas, nailigtas ko si Lolo Santos mula sa bingit ng kamatayan. Bea, ipinatawag ko si Dr. Santiago para sa'yo. Haglagas at wo? Paolo, anong ginagawa mo rito? Sir Carlos, dumating ka na rin. Itong walang silbi, nagpanggap lang siyang gumagamot sa tatay ko. Natakot talaga kami. Pakiusap, kuhanin mo na si Dr. Santiago para tingnan si Lolo. Ito ay paglilipat ng enerhiya ng 3 kahoy. Ang kahoy ang ugat ng tao. Mabubuhay niyan si Lolo Santos. Anong enerhiya? Anong ugat? Sa mahabang taon kong pagdodoktor, marami na akong nailigtas, ngunit hindi ko pa naririnig ang ganito. Baka naman nagpapanggap ka lang na manggagamot? Masyadong mababa ang antas mo. Normal lang na hindi mo alam. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Dr. Santiago ay isang espesyalistang doktor. Siya ay isa sa 3 dakilang pinuno. Si Dr. Luna ang paboritong alagad. Haha, Paolo, sino ka ba? Sa pagkakaalam ko, si Dr. Luna ay hindi kukuha ng ganyang batang walang alam bilang alagad. Malamang ay gumagamit lang siya ng pangalan ng alagad ni Dr. Luna para manloko dito. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Sir Carlos, pasensya na. Ang sakit na ito, hindi ko kayang gamutin. Hoy, Dr. Santiago. Huwag mo nang pansinin itong walang kwenta. Dr. Santiago, huwag po kayong mag-alala. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Kung magagaling ninyo ang lolo ko, bibigyan ko kayo ng 40 milyong piso. Sige, kung ganon, gagawin ko na lang. Tumigil ka! Paolo, ano na naman ang gagawin mo? Ito ay karayom ng balibuhay. Nagbibigay ito ng huling sigla sa mga naghihingalo sa loob ng 3 linggo. Pero sa pasyenteng naligtas na, ito ay nakamamatay na karayom. Ikaw, Hoy, mas mabuti pang huwag kang magsalita ng ganyan. Ang teknik mong ito sa paggamit ng karayom ay masamang paraan sa medisina. Kung gagamitin mo itong masamang teknik, ang Lolo Santos na kakaligtas ko lang ay muling magkakasakit ng malubha. Paolo, sabi mo kayang pagalingin ang lolo ko? Bakit hindi pa siya nagigising? Malubha ang sakit ni Lolo Santos dati, kaya kailangan ng konting oras. Gumagawa ka lang ng kwento. Kahit ano namang sabihin mo, parang may katwiran.
Ikaw na isang tagalinis ng kalye. Anong alam mo sa medisina? Mukhang. Hindi pinagkakatiwalaan ng pamilyang ito ang pasaway na to. Mabuti na lang. Hoy, gusto niyo pa bang iligtas ang pasyente o hindi? Kung gusto niyong iligtas siya, palayasin niyo na tong batang to. Dr. Santiago, huwag po kayong magalit. Palalayasin ko na siya. Di mo ba naririnig? Umalis ka na. Paolo, lumabas ka na. Huwag mong gambalain ang paggamot sa lolo ko. Paano kung ayaw kong umalis? Anong karapatan mo? Dahil ako ang nagpapastay sa... Lolo, Oo, huwag kang mag-alala. Ayos na ako, apo. Hoy, talagang karapat-dapat sa titulong Dr. Santiago. Hindi pa man lamang tumutusok ng karayom. Gumaling na si Lolo Santos. Haha! Siyempre naman, isang maliit na sakit lamang ito. Walang anuman, hindi katumbas ng pagbanggit. hahaha. Ako, hindi pa naman ulianin. Sino ang nagligtas sa akin? Malinaw sa aking puso. Matapos kumilos si Paulo, ang aking kamalayan ay nagsimulang gumaling. Naririnig ko ang inyong mga salita at gawa. Ito ay, Marco, Ano po ang gusto ninyo, Lolo? lumapit ka. Ilapit mo ang iyong mukha. Sige po. Bakit kanina? Pinigilan mo si Paulo na iligtas ako. Gusto mo bang mamatay ako? Hindi po, Lolo. Natatakot ako baka kanya mapahamak. Oo nga, Itay. Paano naman niya magagawa iyon? Si Marco. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Hindi ko ba alam? Mula nang mawala ang aking anak, itinuturing mo na ang sarili mo bilang pinuno ng pamilya Santos. Alam ko, dahil na gusto mo akong mamatay ng maaga. Gusto mong ang lumang bahay ng pamilya Santos sa pangalan ko ay mapunta sa walang kwentang anak mong ito. Itay, wala akong ganoon. Lumabas kayong lahat. Si Paulo at Bea ang may iwan. Narinig niyo ba? Lolo Santos, may nararamdaman pa po ba kayong hindi maganda? Salamat sa iyo. Mas mabuti na ako. Sandali. Bakit Lolo Santos ang tawag mo sa akin kanina? Tawagin mo akong Lolo. Lolo. hiwalay na kami ni Paolo. Ano? Lolo Santos, kakagaling mo lang sa sakit, huwag kang magagalit. Sino ang naunang nag-ayos? Lolo, ako po. Ikaw. Ay, Lolo Santos, nangyari na ito? Wala na tayong magagawa. Kakagaling mo lang sa sakit, kailangan mo pang pagalingin ang iyong katawan. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Paulo. Nagkasakit lang ako. Paano nangyari na ganito na ang nangyari? Lolo, hindi ko maintindihan. Bakit kayo ganoon na lang magmalasakit kay Paolo? Aking apo, 3 taon mo siyang nakasama. Hindi mo ba napansin na hindi karaniwang tao si Paulo? Kamakailan, nararamdaman kong may kakaiba nga sa kanya. Pero hindi naman aabot sa punto na kayang pahalagahan niyo siya. Ay, sige na. Ikaw na ang mag-isip-isip. Panginoon, tapos na po ba ang usapin sa pamilya Santos? Panginoon, Panginoon, bakit mo ibinigay ang isang kahoy mula sa enerhiya ng 3 kahoy? Malubhang may sakit si Lolo Santos. Ito lang ang paraan upang mapahaba ang kanyang buhay. Panginoon, napakapusok ng desisyon mo. Ang enerhiya ng 3 kahoy ang ugat ng kapangyarihan. Maraming tao ang nangangailangan ng dekada para lamang makapagsanay ng isang kahoy. At bigla mo na lang ibinigay ang isa. Akala mo ba hindi ko alam? Pero si Lolo Santos, karapat-dapat siya. Hindi ko maintindihan, Violeta. Ano ba ang ginawa ni na Lolo Santos at Bea Santos para gawin mo ito para sa kanila? Paulit-ulit kang, Nagbibigay para sa kanya. Mahaba ang kwento tungkol diyan. Anong kwento? Sabihin mo naman sa amin. Violeta, mukhang mamaya na ang kwento. Gago ka. Alam mo ba na sinira mo ang 40 milyong piso ko? Alam mo ba kung sino talaga ako? Ako si Ginoong Santiago, ang kari sa ilalim ng lupa ng Timog na distrito. May 300 akong tauhan. Kung may utak ka, ibigay mo na lang ang 40 milyon. Ang Timog na Distrito, Violeta. Sa iyo pala ang lugar na iyan. Opo, Panginoon, naging pabaya ang iyong lingkod. Aasikasuhin ko ito. Aasikasuhin? Sino ang aasikasuhin mo?
Ako? Baka gusto mo. Sa kama na lang tayo mag-asikaso. Tingnan ninyo. Patalim, patalim. Takot na takot ako. Sumawa ka. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo na ako. Tumawa ka. Bakit hindi ka tumatawa? Sige, tatawa ako. Tatawa na ako ngayon din. Hindi ba't ikaw ang hari ng ilalim ng lupa sa timog na distrito, si Ginoong Santiago? Bakit duwag ka na agad? Ako. Hindi ako yon. Pareho lang kami ng apelyido ng lokolokong yon. Ako si Santiago, ang tunay kong pangalan. Isang maliit na tao lang ako. Kung ayaw mo sa akin, ituring mo na lang akong hangin at hayaan mo akong umalis. Isa ka na naman gumagamit ng pangalan ng iba na tao. Kung gagamitin mo pa ulit ang karayom ng balikbuhay, papatayin kita ng walang libingan. Violeta, umalis na tayo. Low. Violeta, ang personal na guwardiya ng Panginoon ng Templo ng Siyam na Langit. Panginoon, yung Panginoon. Paulo, ang tagal kitang hinintay. Aray. Bakit ka ba? Nag-uwi ng ibang babae sa gabi. Ikaw naman? Bakit mo ako ginaganyan sa gabi? Kung hindi ikaw, sino pa ang gaganyan ko? Nakakaloka. Sobrang nakakahiya. Paulo, nasugatan ka? Hindi kayang masugatan ng sino man ang Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagbigay ng isa sa 3 elemento sa pamilya Santos para pahabain ang buhay ni Lolo Santos. Paano mo naibigay ang napakahalagang bagay na iyon sa iba? Baka naman si Lolo Santos ang nagligtas ng buhay mo. Naaalala niyo pa ba ang labanang iyon sa Panginoon ng kadiliman 3 taon na ang nakalipas? Pagkatapos noon, nawala ka ng 2 linggo. Nahulog ako sa labas ng lungsod. Sina Lolo Santos at Bea Santos ang nagligtas sa akin. Sa 2 linggong iyon, na-inlove ako sa kanya. Panginoon Paulo. Panginoon Paulo. Gising ka na. Nasaan ako? Bumalik na ang pinagmula ng 3 kahoy ko. Salamat kay Direktor Sofia. Inalagaan ka niya buong gabi. At ibinigay pa niya ang tableta ng pagpapagaling ng kanyang pamilya para sa'yo. Tableta ng pagpapagaling? Yan ang gamot na kayang pagalingin ang kahit anong sakit. Ang kayamanan ng pamilya Sofia, sa pagkakaalam ko, ito ay para iligtas ang buhay ng mga pinuno ng pamilya Sofia. Paano mo? Mabuti naman at gising ka na. Paulo, gising ka na. Ngayon, nailigtas ko rin ang buhay mo. Nasa parehong linya na ba ako sa kanya? Bakit mo ginawa yan? Kasi gusto kita eh. Ako si Paulo Reyes. Ayaw kong may utang na loob sa iba. Kaya, kung may gusto ka, tutuparin ko. Ikaw talaga. Sobrang matigas ang ulo mo pagdating sa mga ganito. Eddie, gusto ko. Bilis! Gusto ko lang talaga yon. Ang pangarap mo ay bumili ng bahay? Ano? Nalugmok na ba ang pamilya Sofia? Sa totoo lang, gusto ko ng bahay na para sa ating dalawa. Para tayong normal na mag-asawa. Sabay tayong maghahanap at bibili ng bahay. Tapos mamumuhay ng payak at masaya. Ang ganda, di ba? Hindi ito parang mga salitang lalabas sa bibig ng isang binibining Sofia. Maganda ang bahay na ito. Nako, may dukha na naman na nagpapanggap na mayaman. Tumayo ka. Huwag mong dudumihan ang sofa ko. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Walang magandang pakikitungo sa mga dukha. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na. Saang mata mo nakita na dukha siya? Ang suot niyang damit ay mura lang. Kung hindi dukha, ano pa? Hiha, marami na akong nakilalang lalaking ganyan. Lahat sila nagyayabang, na ang galing-galing nila. Pero sa totoo, hindi nga makabili. Ng kilay na tig-70 na piso. Siya, dinala ka lang nito rito. Narinig mo? Sabi niya, hindi ka makabili ng kilay na tig. 79 piso. Siguro hindi ka nagtatrabaho ng mabuti.
Kaya pala may amoy ng karukhaan. Ikaw pala yon? Paano ka na naman nakasama niya? Paolo, narito kami ni Sir Carlos para mag-usap ng negosyo. Diborsyado na tayo. Payo ko sa'yo, huwag kang makialam sa personal na buhay ko. Anong pakialam mo kung kasama ko si Bea? Anong ginagawa nila dito? Sir Carlos, sabi po nila, titingin sila ng bahay. Binibilhan ka ba ng bahay ng sugar mommy mo? Para sa'yo? Carlos, mali ka. Ngayon, si Paolo ang bibili ng bahay para sa akin. Ha? Pasensya na. Pero ang mga property ng pamilya de la Cruz, walang bababa sa 4 milyong piso. Pasensya na ha, nakalimutan ko. Isang hamak na tagalinis ng kalye ka lang. Malamang wala kang ang 2 milyon. Paano kung may pera ako? Huwag kang magyabang. Kung wala kang babae, wala kang kwenta. Gusto mo talagang makipag-ugnayan sa pamilya Sofia? Akala mo mas mataas na ang estado mo? Payo ko sa'yo, huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga pantasya. Bakit ka natigil? Nahuli ka na, di ba? Hindi, iniisip ko lang. Kung bibilhin ko lang ang pinakamahal na bahay nyo, parang hindi sapat para patunayan ang punto ko. Siguro, baka bilhin ko na lang ang buong pamilya de la Cruz. Nababaliw ka na ba? Mahirap, ang ari-arian ng pamilya de la Cruz ay nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Ang dali-dali mong magsalita ng walang basehan. Sabi ko, sa susunod na magyayabang ka, mag-isip ka muna. Pwede ba? Kunin ang aking pamilya? Kahit yung babaeng katabi mo, hindi mangahas na magsalita ng ganyan. Nagmamalaki ka na ba? Dahil may sugar mommy ka? Paolo, huwag mo nang gawin ang mga nakakahiyang bagay na ito. Noong unang pagkikita natin, pulubi ka pa noon, di ba? Be, minsan, ang nakikita mo ay ang gusto lang ipakita ng iba. Sa loob ng 3 minuto, kukunin ko ang pamilya de la Cruz. 3 minuto? Kunin ang pamilya namin? Sir Carlos, ngayon ko lang narinig ang ganyan. Saan mo nakilala ang siraulo na ito? Paolo Reyes. Paolo Reyes. Hindi ka dito para bumili ng bahay. Nandito ka lang para magpatawa. 3 minuto. Chaisero. Tumawa kayo. Pero pagkatapos ng 3 minuto, hindi na kayo makakatawa. Sofia, bakit ka rin sumasang-ayon sa kanya? Alam mo namang walang kumpanya ang makakakain ng ibang kumpanya sa loob lang ng 3 minuto. Lalo na ang napakapangunahing pamilya de la Cruz. Wala namang saysay ang sasabihin ko. Malapit nang matapos ang oras. Hintayin na lang natin ang magiging resulta. Dumating na ang tatay ko. Tay, sabihin ko sa'yo, nangangarap tong Reyes na ito na kunin ang pamilya natin. Ikaw? Turuan mo siya kung paano maging tao. Palayasin sila. Palayasin sila. Hoy! Hindi! Tay, ano ba to? Direktor Carlos, wala naman akong ginawang masama. Direktor Paulo, pasensya na po. Hindi magaling ang pagpapalaki ko sa aking anak. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Director Paolo. Tay, naguguluhan ka na ba sa katandaan? Isa lang siyang tagalinis ng kalye. Paano siya naging direktor? Bakit ako nagkaroon ng ganyang bobong anak? Alam mo ba, nagdulot ka ng malaking gulo. Paolo Reyes, ano ba ang ibinigay mo sa tatay ko? Nilinlang mo ba siya? Ibalik mo ang tatay ko. Carlos de la Cruz, ayaw mo pa bang tanggapin ang katotohanan? Gago. Dom de la Cruz ano po ito? Sa loob lang ng 3 minuto, kinuha na ni Direktor Paulo ang aming pamilya. Imposible dyan. Paano ito nangyari? Tagalinis lang ng kalye yan. Sofia, ikaw ang may pakana nito, di ba? Carlos, sinabi mo rin yan kanina. Ang aming pamilya Sofia hindi rin kaya sa loob ng 3 minuto. Kunin ang pamilya de la Cruz. Ano ba talaga ang nangyayari? Anak, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, kahit na ang pamilya de la Cruz isa sa mga nangungunang pamilya, dapat manatiling mapagpakumbaba. Huwag kang makikialam sa mga taong hindi dapat pakialaman. Talagang nabigo ako sa'yo. Ipinagpapalit kita sa pamilya de la Cruz. Gagawin kong tagapagmana ang kapatid mo. Tatay, hindi ka seryoso, di ba? Tatay, Noong nakaraan,
Nakialam ka sa pamilya Sofia. Bumagsak ng 50% ang stocks ng pamilya De La Cruz. Ngayon, ang pinaghirapan kong negosyo nawala sa aking mga kamay. Hindi kita anak. Mga tauhan. Ilabas siya. Wag, tatay, wag! Kuya Paulo, Direktor Paulo, Lolo Paulo, tulungan mo naman ako. Hindi ako mabubuhay kung mapalayas ako sa pamilya. Sandali. Paolo, talagang palalampasin mo siya? Kung alam mo lang, bakit mo pa ginawa? Dalhin na siya. Hoy, Paulo! Umalis na tayo. Paalam, Direktor Paulo. Baka naman, may iba siyang pagkatao. May tao sa labas na nagngangalang Carlos. Hinihiling na makipagkita sa iyo. Papasukin mo siya. Sir Ricardo, wala na talaga akong mapupuntahan. Tumigil. Narinig ko ang nangyari sa iyo. Pinatalsik sa bahay at napalabas sa kalye. Ngayon ay lumapit ka sa akin. May hiling ka, di ba? Tama. Direktor Carlos, ang simbahan ko ay napakaliit. Hindi kasya ang dakilang Buddha mo dito. Umalis ka na. Direktor Ricardo, baka nagkamali ka. Hindi ako narito para humiling ng posisyon. Gusto ko lang itanong sa iyo. Gusto mong hanapin Paulo para maghiganti? Oo nga, nanalo ako. Ano ang plano mo? Ang taong laging nasa isip ni Paulo Reyes ay si Bea Santos. Kahit gaano pa siya kawalang tiwala ni Bea Santos sa kanya, laging nariyan si Paulo Reyes para sa kanya. Kaya kung mahuli ko lang si Bea Santos, huli na siya, Sir Ricardo. Mahigit 100 eksperto ng pamilya Ricardo, si Paulo Reyes. Kahit gaano pa siya kagaling, wala na siyang takas. Paano mahuli si Bea Santos sa liwanag ng araw? Great. Huwag kayong mag-alala diyan, Sir Ricardo. May paraan ako. Ang pera, laging may paraan para makakuha ng husto. Kahit pa ang kalaban ay sariling kamag-anak, ano naman ang mangyayari? Marco, ano ba yung kailangan mong sabihin na dito pa sa napakaliblib na lugar? Hindi na lang ba sa bahay? Ate Bea, wala akong magawa. Hindi kasi angkop sa bahay o sa ibang lugar. Hindi ka naman pupunta ulit sa sugalan sa ilalim ng lupa, di ba? Ilang beses na kitang sinabihan. Bakit ayaw mong makinig? Hindi ka naman ganyan dati. Parang may sumusunod sa akin. Ano? Huwag kang matakot, ate. Tuloy-tuloy ka lang tapos kumaliwa. Nandoon ako. Si. Marco, nasaan ka na? Ate, ako na ang bahala sa pamilya Santos. Marco. Ang sipag mo. Napakadali ng pagkakuha ng pamilya De La Cruz sa pagkakataong ito. Maraming problema ang kailangang ayusin. Dahil lang may gustong magpasikat sa harap ng kanyang unang pag-ibig. Sofia, nakalimutan ko na siya. Paulo Reyes, naalala mo pa ba ako? Ako, si Don Ricardo. Don Ricardo, hindi ko naaalala. Ang naaalala ko lang ay ang palaboy na natalo sa pustahan sa akin. Ayos lang pero siguradong naaalala mo ito. Wala na akong kinalaman sa kanya. Walang saysay na hulihin mo siya. Ganoon ba? Kung gayon, ako na lang ang magsasaya. May nangyari sa kanya. Di iligtas mo siya. Pero ikaw, Ikaw, ang Panginoon ng Siyam na Langit. Siyempre dapat mong sugpuin ang masasama para sa lungsod ng liwanag. Sige, pumunta ka na. Sino ka? Paulo Reyes. Huwag kang mag-alala. Walang. Nasa loob na ako at kayo'y napalibutan ko na.
Ang yabang mo. Akala mo ba ang aming daang guwardiya ng pamilya Ricardo ay mga mahihina? Kaibigan, ihipa ng 107. Si Sir Ricardo. Sa totoo lang, matagal ko nang gusto ang babaeng yan. Matagal ko nang gusto ang babaeng yan. Pwede ba? Siyempre naman. Salamat, Sir Ricardo. Sige, di na ako magpapakumbaba. Hindi ba ako ang mauuna? Naku, ang sama ako. Dapat kayo ang mauuna sa ganitong pagkain, Sir Ricardo. Sige, kayo po. Sir Ricardo, Ano yon? hindi ba para masyadong tahimik? Ikaw na ang tumingin, di ba? Sir Ricardo, Ano na naman? Kumusta na ang trabaho? Mga tauhan, kumusta na ang trabaho? Mga tauhan. Huwag ka nang tumawag. Ang daan-daang tagapaglingkod ng pamilya Ricardo ay tapos ko nang inayos. Imposible! Alam ng lahat sa lungsod ng liwanag na ang pamilya Ricardo at pamilya Sofia sa mahabang taon ng pagtutunggali ay hindi kailanman natalo. Ang dahilan ay ang pangamba mula sa daan-daang guwardiya. Lahat sila ay mga tunay na eksperto. Kung iisa-isahin, ay sapat na para sa 3 dakilang pinuno sa ilalim ni Hari ng Lakas na maging may pangalan. Ganoon ba? Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong lumabas at tumingin. Tulog silang lahat ng mahimbing. Kung ayaw ninyong matulog ng mahimbing, ibigay ninyo sa akin si Bea Santos. Sir Ricardo, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam na ganito siya kalakas. Malakas man siya, ano naman? Hindi naman siguro kaya niyang talunin ang pangalawang pinuno sa ilalim ni Hari ng Lakas. Sir Ricardo, Autumn and Mentor, ang ibig mong sabihin ay, Kuya Tigre, oras na para lumabas ka. Ikaw ba ang lalaki mo? Ikaw ba yon? Siya ang isa sa 3 dakilang pinuno. Kanang kamay ni Hari ng Lakas. Si Ginoong Tigre, ang tinatawag na demonyo. Paulo, magaling kang lumaban. Kaya mo siya? talagang Sir Ricardo. Napaka-detailed ng pag-iisip mo. Si Ginoong Tigre ay matagal na nakikipagtransaksyon sa aming pamilya Ricardo. Ang lakas ng loob ng pamilya Ricardo, hindi galing sa daan-daang guwardiya, pero galing sa Ginoong Tigre. Kuya Tigre, Alagad ni Hari ng Lakas. Mahirap nga siyang labanan. Ngayong natatakot ka na, huli na ang lahat. Pero kung magmamakaawa ka sa akin at susupsop sa sapatos ko, baka pwede. Gawin kang permanente na walang silbi. Hindi ako natatakot. Natatakot ako baka mapilayan siya. Pagkatapos, umiiyak na naman ang Hari ng Lakas. Sasabihin niyang, nasira ko ang kanang kamay niya. anong sinasabi mo? Hello, Hari ng Lakas. May alagad mo na Ginoong Tigre na gustong lumaban sa akin. Kausap mo siya. Telepono ng boss mo. Boss ko. Hello, sino ka? Nagpapanggap bilang boss ko. Ulitin mo, Boss, ulitin mo. boss. Ikaw nga. Paano mo nakilala si kuya ko? Ginoong Tigre, ang tapang mo. Hanggang sa Panginoon ay hinamon mo. Mag-sorry ka agad sa akin. Sino po kayo? Hindi ko alam na kayo pala ito. BFS on Studio. Bobo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagpalit sa 50 milyon ang pakikipagtulungan sa pamilya Ricardo. Maging mabait po kayo, parang hangin lang ako. Ano? Kulang pa para sa'yo? Hindi. Kuya Tigre, anong ginagawa mo? Siraan mo siya agad. Tumahimik ka. Paulo? Sino ka talaga? Winter, Utum, and BFSO.
na nagpapaamo kay Ginoong Tigre sa'yo? Ayokong makita ulit ang dalawang to. Ayoko ring patayin sila. Kung paano gagawin, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, siguradong maayos ko ito. Kuya Tigre, May malaking pagkakamali. Bakit hindi ito gumana? Paolo, Kung gagamitin mo pa ang kahoy ng 3 elemento mo, sasabihin ko sa'yo. Wala akong paraan para iligtas ka ngayon. Pero kailangan kong gamitin ito. Panginoon, nalaman ko. Ginamit nila ang pulbos ng pagkawasak kay Bea Santos, ang ganitong uri ng lason. Ay magpapanatili sa nalason. Sa estado ng walang malay, talagang mayroon sila, ng determinasyon na makipaglaban sa'yo hanggang kamatayan. Noong huli, pinabayaan kong mabuhay sila. Napakaswerte talaga nila. May paraan ba? Sa lungsod ng karagatan, 200 milya ang layo. Mayroong pamilya Yu. Sinasabi na mayroon silang isang halamang gamot, na tinatawag na damong kaluluwa. Ang gamot na ito ay makakapagpagaling ng lason sa katawan ng sinuman at magpapagising sa kanila. Pero hindi alam ng mga tauhan ko kung totoo ito o hindi. Paolo, pumunta ka. Siya ay aalagaan namin ni Violeta. Salamat. Direktor Yu, uminom pa po kayo ng aking gamot sa loob ng 2 buwan. Ang matagal ninyong sakit ay gagaling na. Salamat. Hindi nga katakataka na may taglay na pangalan ng Dr. Lee. Ang matagal kong sakit na ito ay ilang taon na akong inaabala. Director Yu, may nagpakilalang si Paulo Reyes, ang humihiling ng pakikipagkita. Paulo Reyes, papasukin mo siya. Director Yu, ako si Paolo Reyes. Narito po upang humiram ng damong kaluluwa. Hihiram? Ang damong kaluluwa ng aming pamilya Yu ay napakahalaga. Wala pang 5 piraso ang nalilikha sa isang taon. Bakit ko ibibigay ang napakahalagang bagay na ito sa isang di kilalang tao? Kung ako ang makakapagligtas ng buhay mo, mas mahalaga dapat ang buhay mo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol diyan. Narito ang kilalang si Dr. Lee mula sa lungsod ng Karagatan na nagpapagamot sa akin. Wala na akong dapat ikabahala. Director Yu, sa palagay ko ay nagkakamali kayo. Ang babaeng ito na nagngangalang Dr. Lee ay hindi narito upang iligtas ang buhay mo, kundi upang ikompromiso ito. Ano? Simula nang pumasok ako ay naamoy ko na ang baho ng pinakuluang gamot na ito. Ito ay amoy ng isang malalang lason na unti-unting pumapatay. Amoy ng ahas at alakdan. Director Yu, kinagamit niya ang pagpapagamot bilang takip upang saktan ka. Anong karapatan mong siraan ang aking pangalan dito? Dahil ako ang naghahari na Panginoon ng templo ng Siyam na Langit sa Siyam na Rehiyon. Dahil ako ang namamahala sa buong mundo, ang Panginoon ng templo ng Siyam na Langit. Ang Panginoon ng Siyam na Langit? Misteryosong nawala na ito, 3 taon na ang nakalipas. Kahit na noong mga nakaraang araw, may kumakalat na balita na muling umakyat ang Panginoon sa Siyam na Langit, hindi naman natin alam kung totoo. Direktor Yu, pinaghihinalaan ko na ang taong ito ay isang tauhan ng pamilya Zhang. Gamit ang pagkakakilanlan bilang Panginoon ng Siyam na Langit para maghasik ng hidwaan sa ating dalawa at hadlangan ako sa paggamot sa iyong sakit. Ang pamilya Zhang na laging nangangarap sa aming damong kaluluwa. Ang galing mo talaga. Babae, ikaw ang naglagay ng lason. Tapos ako ang isinisisi mo. Kung gayon, magpakita ka ng isang makabuluhang pagkakakilanlan. Hindi ako katulad mo, isang taong nagpapanggap na malakas. Ako ay isa sa 3 dakilang pinuno ng Siyam na Rehiyon, ang paboritong alagad ni dakilang Dr. Luna. Isa na namang paboritong alagad ni Luna. Talagang kawili-wili. Si Dr. Lee ay isang tunay na alagad ni Dr. Luna.
Kayang gamitin niya ang natatanging teknik ni Dr. Luna, ang karayom ng 3 lamig at 3 init. Mukhang tunay nga ito. Napatunayan ko na ang sarili ko. Ikaw? Paano mo mapapatunayan ang sarili mo? Totoo. Hindi ko talaga alam kung paano gamitin itong karayom na yan. Bakit ka pa nagsasabi ng kalokohan dito? Pero maaari kong tawagin ang iyong guro. Haha, gaano ba kataas ang estado ng aking guro na si Guro Luna? Na basta-basta mo na lang siya matawag? Babala ko sa iyo. Noon ko pa nasilayan ang kanyang mukha mula sa ibaba, ang kagalang-galang na mukha ni Panginoon Luna. Huwag kang basta-basta magpapatawag ng kahit sino para magpanggap. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Totoo o hindi? Kung totoo o hindi, malalaman natin pagdating niya. Luna, kahit nasaan ka man ngayon, sa loob ng 5 minuto, humanda ka sa Pamilya Yu sa lungsod ng Karagatan. Director Yu, mukhang siya ay napasubo na at hindi na makababa. Walang sino man sa mundo ang may lakas ng loob na kausapin ang aking guro ng ganyan. Maaari mo nang ihanda ang iyong mga guwardiya. Hoy bata, sabihin mo, talaga bang pinadala ka ng Pamilya Zhang? Wala namang saysay ang anumang sasabihin ko ngayon. Kapag dumating na si Luna, siya mismo ang makikipag-usap sa inyo. Oo nga pala, may tsaa ba o anumang inumin? Mas mabuti kung may merienda pa. Mga tauhan, hulihin ninyo ang hulihin ang espiyang ito ng Pamilya Zhang. Huwag nang mag-abala, Director Yu. Ang bilis ng kilos! Mukhang gustong-gusto mo na akong patayin. Narito na ang isa sa 3 dakilang pinuno, si Luna. Guro Luna. Si Dr. Luna nga pala. Bakit ikaw lang ang pumunta? Hindi ba't mahilig ka sa maraming kasama? Panginoon, 5 minuto lang po. Masyadong mahigpit ang kondisyon. Hindi makasabay ang mga tauhan ko sa bilis ko. Ganito, nandito ang alagad mo, ng loloko at pumapatay para sa pera. Ayaw ko, sa kanya. Ikaw na ang magturo sa kanya. Opo. Gago ka. Nakalimutan mo na ba ang sumpa nang maging alagad ako? Paumanhin, guro. Karapat dapat akong mamatay. Dapat hindi ako naghangad ng 80 milyong piso mula sa Pamilya Zhang. Ikaw pala ang espiyang pinadala ng Pamilya Zhang? Tinukso ako ng Pamilya Zhang ng pera para gumawa ng mabagal na lason at magpanggap na aksidente ang pagkamatay. Para sa gitna ng kaguluhan ng Pamilya Yu, kanilang nakawin ang damong kaluluwa. Panginoon, ano ang gagawin natin sa kanya ngayon? Nakalimutan mo na ba ang alituntuning itinakda ko dati? Naiintindihan ko na. Guro. Guro Luna. Guro Luna, mahigit 20 taon kong pinaghirapan ang aking kasanayan sa medisina. Hindi pwedeng mawala na lang bigla yon. Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi na ako muling mananakit ng kapwa. Panginoon, si Dr. Lee ang pinakamatalino kong alagad. Hindi kaya masyadong mabigat ang parusang ito? Lalo pat humingi na siya ng tawad ngayon. Pwede po ba niyong patawarin siya? Kung sa mundong ito, sapat na ang paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Naiintindihan ko na. Guro, wag po. Guro, Dr. Lee, huwag mong sisihin ang iyong guro. guro. Pasensya na po, Panginoon. Bulag ang aking mga mata. Hindi ko po alam na kayo pala ang Panginoon. Sana'y huwag niyong ipagkait ang inyong kapatawaran. Bigyan ninyo ng pagkakataong mabuhay ang 36 miyembro ng Pamilya Yu. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako ganoon kalupit. Kahit na winasa ko ang Pamilya Ricardo, ilang araw lang ang nakalipas. Pamilya Ricardo. Isang gabi lang, winakasan niya ang isang marangal na pamilya. Balik tayo sa usapan. Yung, hinahanap ko ang damong kaluluwa, tama ba? Oh, naalala ko. Papadala ko agad ang tao para dalhin ang lahat ng damong kaluluwa ng Pamilya Yu. Ano ba? Hindi ako nandito para magnakaw. Napagkasunduan na, ililigtas ko ang buhay mo kapalit ng damong kaluluwa. Talagang hindi papahuli si Dr. Luna. 2 galaw lang, ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Salamat, Panginoon. Salamat, Dr. Luna. Papadala ko agad ang tao para ihandog ng buong puso ang lahat ng damong kaluluwa ng Pamilya Yu. Kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang babaeng nagbigay ng kaligayahan
at kapanatagan kay Paulo noong nakaraang 3 taon. Siguro? Sa bagay na yan, talagang wala akong laban sa'yo. Kumusta na si Sofia? Bukod sa patuloy na pagkawala ng malay, normal naman ang lahat. Mabuti naman. Paulo, gusto ko itatanong sa'yo Ano yon? kung noong 3 taon na ang nakalilipas sa laban mo sa Panginoon ng Kadiliman, ako at hindi siya ang nagligtas sa'yo. Iba kaya ang naging resulta? Sofia, ang relasyon namin, hindi ganoon ang sitwasyon namin. Ano nga ba? Panginoon Paulo, handa na ang damong kaluluwa. Mamaya na lang. Mukhang epektibo nga talaga. Bea, kumusta ka na? Violeta, ano ba talagang nangyari? Hindi ko po alam. Sa mga sinaunang aklat na binasa ko, ganito ang nakasulat, damong kaluluwa. Ito ang gamot para sa lahat ng uri ng pagkawala ng malay. Baka kulang sa pampasimula ng gamot? Pampasimula? Ang bisa ng damong kaluluwa ay para lamang tipunin ang kamalayan ng pasyente. Pero paano ipagsama-sama ang mga ito at lagpasan ang hadlang sa isipan? Maaaring kailangan pa ng pampasimula. Pero saan ko ito hahanap ngayon? Ano ba itong pampasimula? Narinig ko ang kwento ng lola sa tuhod ko. Noong nagsisimula pa lang ang pamilya Sofia, si lola sa tuhod ay nadaya, nakainom ng lason at nawalan ng malay. Si lolo sa tuhod, gamit ang gamot na katulad ng damong kaluluwa at ang dugo niya, ay siya lang ang nagpabalik sa kanya. Ibig sabihin ba, Direktor Sofia? Kailangan ba ng dugo? At saka, dahil sa pagmamahal ng lolo sa tuhod ko sa lola sa tuhod ko mo, malamang kailangan dugo ng taong iniisip at minamahal. Saka lang pwede. Paulo, gusto mo bang subukan? Kaya pwede rin itong patunayang kung may nararamdaman ka pa. Kay Bea o wala? Sige, naiintindihan ko na. Ako ba ito? Ang ganda? Epektibo nga. Naalala ko, pinagtaksilan ako ng kapatid ko. At ni Carlos de la Cruz, pinagtaksilan ka ng kapatid mo. Sina Don Ricardo at Carlos de la Cruz ay gustong gamitin ka para takutin ang Panginoon. Pero ang Panginoon, sa isang gabi lamang, ay nawasak ang pamilya nila. Panginoon? Tama, ang lalaking ito sa harap mo, na palagi mong inaakusahan, siya ang Panginoon ng templo ng Siyam na Langit. Nagloloko ka ba? Napakatanga mo talaga. Akala mo ba talaga na mag-isa mo lang ay muling mabubuhay ang pamilya Santos? Ang Panginoon namin ang tumulong sa iyo ng palihim, nang hindi humihingi ng kapalit, at alam mo ba kung bakit nagkubli siya ng pagkatao? Natatakot siyang malaman mo ang agwat mo sa mundong ito. Paolo, suntok mo ako. Basta patawarin mo ako. Kahit ano, gagawin ko. Bea, pakawalan mo muna ako. Wala na ba talagang pagmamahal mo sa akin? Sa iyo ngayon, mas malaki ang pasasalamat ko. Pasasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin 3 taon na ang nakalipas. Salamat sa 3 taon na binigyan mo ako ng masayang panahon.
na inilayo mo ako sa mga peke at pakitang tao. Na naranasan ko ang pinakamaganda at pinakatapat na pagmamahal. Akala ko, pagkatapos tulungan kang muling buhayin ang pamilya Santos, ang masayang panahong ito magpapatuloy. Pero ngayon, hindi na posible. Bakit imposible? Pwede tayong bumalik sa dati. Lumang bahay ng pamilya Santos. Ako'y nagtitinda ng tokwa sa kanto. Ikaw na may naglilinis sa tabi. Kaya ko yan. Maniwala ka sa akin, Paolo. Hindi. Nagbago ka na. Kapag nahulog na ang tao sa buhawi ng kapangyarihan at pagnanasa, hindi na ito mababalikan pa. Magpahinga ka muna. Paolo. Tingnan mo. Yung pulang tali na binigay mo sa akin noon, na itago ko pa rin. Mahal ko, Bakit ka nandito? huwag kang mag-alala. Hulaan mo kung anong araw ngayon. Anong araw? Hindi naman ngayon ang anibersaryo ng kasal natin. At hindi rin ngayon ang birthday mo. Tingnan mo ang paligid. Iisang eksena. Iisang lugar. Dito tayo unang nagkita. Tama. Kaya may regalo ako para sa iyo ngayon. Iunat mo ang kamay mo. Regalo? Gusto kong itali itong pulang tali. Sa iyo, sa lahat ng iyong mga buhay. Huwag mong sabihing mura ito. Kahit na nakakita na ako ng maraming mamahaling regalo, ang pulang taling ito na halos 2 piso lang, mas mahalaga pa sa lahat ng iyon. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Umuwi ka ng maaga ngayon. Lulutuin ko ng tofu na nilaga para sa iyo. Tofu mo na naman? Pwede bang iba naman? Ano? Ayaw mo sa niluluto kong tofu. Niloloko mo ako. Hayaan na lang natin ang mga ito na maging magandang alaala. Paolo. Paolo. Tapos na ang usapan? Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala lang. Naalala ko lang ang ilang bagay sa nakaraan. Tungkol ba sa kanya, yung mga masasaya at magagandang alaala? Paolo, gusto mo bang saktan ako sa mga sinasabi mo? Hindi ba't ikaw ang nagtanong? Ako, Sige, wag na natin pag-usapan ito. Nasaan si Violeta? Sofia. may kailangang iulat ang kanyang tauhan. Lumabas siya. Panginoon, may problema. Anong nangyari? Pagkatapos makuha si Bea, si Marco, para makuha ang pagiging pinuno ng pamilya Santos, hindi siya nag-atubiling kunin si Lolo Santos. At sa pamamagitan ng pagputol ng tubig at pagkain, pinagbantaan niya si Lolo Santos na ibigay ang selyo ng pinuno ng pamilya Santos. Hanggang ngayon? Ilang araw na? 4 na araw na. Naku. B. Paolo. Sabi ng sekretarya, ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Lolo Santos. Ako ang Panginoon ng templo ng Siyam na Langit. Lolo, bakit ayaw mo talagang ibigay sa akin? Kung ibinigay mo na lang agad sa akin ang utos ng pinuno ng pamilya, hindi mo na kailangang magdusa rito. Matanda ka na rin. Ano pa ang saysay? Walang kwenta. Kahit maging abo na ako, hindi ko pa rin ibibigay yan sa'yo. Ang sakit ng mga sinabi mo sa akin. Nasasaktan ako. Walang kwenta. Gusto mo pa bang makarinig ng mas masakit? Duwag, Bobo. Noong bata ka pa lang, alam ko nang may masamang hangarin ka. Katulad ng Inay Elena, isang traitor. Tama na yan. Tama na yan.
Ganyan lang ba ang pagkatao mo? Gusto mo pang maging pinuno ng pamilya Santos? Kahit wala ang utos ng pinuno ng pamilya, okay lang sa akin. Wala namang makakalaban sa akin. Bukas na ang pagpupulong ng pamilya Santos sa harap ng iba pang mga pamilya para sa pagpapahayag. Kapag nanumpa na ako bilang pinuno ng pamilya, ako na ang lehitimong pinuno ng pamilya Santos. Mukhang hindi ganon kadali yan para sa iyo. Umaasa ka sa aking Ate Bea, ngayon ay hindi alam kung buhay pa siya o wala. Noong nakaraan, ang Panginoon ng Kadiliman ay pinatay ang buong pamilya ni Sir Ricardo. Ni hindi nakaligtas sina Sir Carlos at Sir Ricardo. Sa tingin ko, patay na rin siya. Ang nangyari kay Bea, alam ko na yan noon pa. Hindi siya ang tinutukoy ko. Sino ang ibig mong sabihin? Isang taong laging minamaliit mo. Sino yon? Siguro. Siguro hindi ko na makikita ang reaksyon mo. Talaga namang hindi ko inaasahan. Sa loob lang ng isang buwan dito sa lungsod ng Liwanag, ang dami-daming pangyayari ang naganap. Totoo nga. Una, ang Panginoon ng Siyam na Langit, na nawala ng ilang taon, ay muling umakyat sa Siyam na Langit. Sumunod, ang marangal na pamilya Ricardo ay lubusang winasak. Si Direktor Ricardo at Sir Carlos ay namatay ng napakalungkot. Pagkatapos, ang pinuno ng pamilya Santos ay pinalitan. Nasaan na si Direktor Bea noon? Baka naman pinatay siya ng kapatid niyang lalaki? Paano naman nangyari iyon? Magkapatid sila sa dugo. Oo nga, maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagdiriwang ng bagong pinuno ng aming pamilya Santos na ito. Ako ang bunso na kapatid ng dating pinuno ng pamilya Santos. Ako si Marco Santos at siya rin ang magiging bagong pinuno ng pamilya Santos. Salamat sa inyong suporta. Ngunit ang pag-akyat ko sa pwesto ay dahil napilitan lamang ako. Na walang parang bula ang ate kong si Bea. Si Lolo Santos naman ay may karamdaman. Iniisip ko, ang pamilya Santos ay hindi pwedeng walang pinuno kahit isang araw. Kasabay nito, hindi ko kayang panoorin ng walang magawa ang pamilya Santos na muling nabuhay, na muling bumagsak sa kahirapan. Kaya kinailangan kong humarap sa responsibilidad. Simula ngayon, pangangalagaan ko ng maayos ang pamilya Santos. At nanunumpa ako, saan man dinala ang ate ko, makikita ko si Ate Bea. Kung buhay siya, makikita ko siya. Kung patay, makikita ko ang kanyang bangkay. Siguro. Ang talagang gusto mong makita ay ang bangkay ng ate mo. Sino? Sino ang nandiyan? Paulo Reyes. Paulo, anong ginagawa mo rito? Kahit papaano, dati akong manugang ng pamilya Santos. Malapit ng manungkulan ang kapatid ng dating asawa ko. Kahit papaano, dapat magdala ako ng malaking regalo para magpakita ng paggalang. Ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Aling sinabi? Yung sinabi mong gusto kong makita ang bangkay ni Ate Bea. Ganyan ka ba kabahala? Sinong nagsabing nababahala ako? Paolo. Nandito ka para humingi ng pera at gumulo, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa konting pera ninyo. At hindi rin sinasadya ang pagkalat ng maling balita para agawin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Dahil ang sinabi kong yon ay hindi kathang-isip lamang. Dahil ang sinasabi na yon ay hindi chismis. Hindi. Ikaw mismo ang taong walang utang na loob, ang tunay na nasa isip mo. Mga kasama, ang taong walang utang na loob na ito para lang makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Inold up pa niya ang sarili niyang kapatid na si Ate Bea. At para makuha ang sagisag ng pinuno ng pamilya, ikinulong pa niya ang sarili niyang lolo. Paulo, huwag kang magsinungaling. Paolo, huwag mong siraan ang anak ko. Magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya? Iyon ang unang regalo.
Ate Bea, saan ka ba napunta sa mga araw na ito? Nag-alala talaga ako sa'yo. Bea, talaga namang kinabahan ako ng husto. Halika na, uwi muna tayo at magpahinga. Hindi namin alam kung saan ka napunta sa mga araw na ito. Mga bisita, paumanhin po, dahil nandito na ang ate ko. Tapusin na natin ang salu-salong ito. Marco, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Mula noong bata pa tayo, kailan ba kita iniwan sa ere? Ikaw naman. Nakipagsabuatan ka pa kay Don Ricardo at Carlos para dakpin ako at pagbantaan si Paulo. Kung hindi dahil kay Paulo, matagal na sana ako. Bea, usapang pamilya lang ito. Pag-usapan natin ito sa bahay. Umalis ka. Wala akong inang katulad mo. Ang inay ko, hindi yan palaging magpapadala sa kanyang anak. Kahit na isakripisyo ang kanyang anak na babae. Talagang walang kwenta itong si Marco Santos. Oo nga. Akala ko hula-hula lang, tama pala ako. Kung ganitong klaseng tao ang maging pinuno ng pamilya Santos. Talagang wala ng pag-asa. Oo, ako ang may gawa nito. Anong problema? Binabalaan ko kayo, huwag ninyo akong galawin. Nasa akin pa si Lolo. Kapatid kong Marco, ito ang pangalawang malaking regalo ko. Hindi. Ikukulong ko siya sa pinakamahigpit na bilangguan sa Yuzu, ang Ancient Prison. Marco, maaaring gumana yan sa iba, pero hindi sa akin. Walang kwenta. Sabi ko sa iyo, masisiraan ka ng isang taong laging minamaliit mo. Marco, ano pa bang mga paraan ang meron ka? Subukan mo lahat. Ama, nagkamali ako. Patawarin mo na si Marco. Hindi. Ayaw kong tanggapin. Bakit naman? Simula bata ako, wala akong kayang tapatan sa'yo. Bakit ikaw na naman ang nanalo? Marco, sa tingin ko, hindi mo pa rin naunawaan. Hindi ako ang nanalo sa'yo ngayon. Si Paolo. Tagalinis ng kalye. Bakit naman? Dahil siya ang Panginoon ng templo ng Siyam na Langit. Ang Panginoon. Siya, ang Panginoon ng Siyam na Langit, ang Panginoon. Narito na ang 3 dakilang pinuno. Narito kami, Panginoon. Pagpugay, Panginoon. Ito ang 3 dakilang pinuno. At ang Panginoon? Ano pang hinihintay ninyo? Lumuhod na kayo. Pagpugay, Panginoon. Paulo, alam ko talaga na hindi karaniwan ang iyong pagkatao. Pasensya na sa aking kawalan ng paggalang. Wag! Lolo Santos! Wag po! Tumayo na po kayo! May utang na loob ako sa inyo dahil iniligtas ninyo ang aking buhay. Nararapat lang ito. Pero, paano natin sila? Dapat tratuhin? Sila. Ano ang dapat gawin sa kanila? Panginoon, ako. Wala akong kinalaman sa kanya. Si Marco lang ang may kagagawan nito. Wala akong kaalam-alam. Panginoon, pakinggan ninyo ako. Nanay ko ang may kasalanan. Hindi, itong babaeng ito. Siya ang utak sa likod nito. Hindi ko siya nanay. Hindi. Ang ganda ng pagmamahalan ng ina at anak. Bea, Lolo Santos, bilang mga miyembro ng pamilya Santos, ano ang masasabi ninyo? Bilang kapamilya nila, nandidiri lang ako. Paulo, ikaw na ang bahala dito. Mga tauhan, hatakin ninyo palabas ang mag-ina. Pahirapan sila. Hindi. Panginoon, pakiusap, bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Paolo. Ang tawa na to, Nakakatakot ang tawang yon. Panginoon, Paolo ng Siyam na Langit. Talaga nga. Ang tagal nating hindi nagkita. Paolo, sino siya? 3 taon na ang nakalipas. Siya ang nakipaglaban sa akin.
ang Panginoon ng Kadiliman na nagpabigat sa aking mga sugat. Kung ayaw ninyong mamatay dito, lumabas na kayong lahat. Violeta, ilabas mo muna si Lolo Santos. Ako ang bahala kay Bea at Sofia. Opo, Panginoon. Mag-ingat ka. Panginoon. Mag-ingat ka. Tanong ko sa inyo, Galit ba kayo sa kanya? gusto mong patayin siya? Gusto. Sobrang gusto. Panginoon ng Kadiliman, kung mapapatay mo ang yun, handang maglingkod sa iyo. Sige, mabuti. Ibigay ang galit ninyo. Ibigay mo sa akin. Naku, pigilan mo siya agad. Naku, harangin siya. Opo. Panginoon ng Kadiliman. Ako, hindi katulad nila na madaling talunin. Ang sinasanay ko ay ang sining ng hindi matitinag. Hindi mo ako masasaktan. Sayang, Hindi ko ginagamit ang lakas para saktan ka, kundi ang laso na usok mula sa daan ng impyerno. sa 600 ng reinkarnasyon ko. Ano? Panginoon mag-ingat, Panginoon mag-ingat. Ang hindi kilalang laso na usok na ito ay makakaapekto sa paggamit natin ng kahoy ng 3 elemento. Ang sakit sa pakiramdam ko. Paolo Reyes, Noong huli, halos mamatay ako sa kamay mo. Ngunit dahil doon, natuklasan ko ang huling daan sa 600 ng reinkarnasyon ko, ang daan ng impyerno. Ngayon, hindi mo na ako matatalo. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. ganun ba? Kung gayon, subukan natin. Huwag kang magpakapalalo. Kahit ikaw pa, Hindi ka pa rin kalaban ng aking 600 ng reinkarnasyon. Sumuko ka na, Paolo. Akin ang siyam na rehiyon. Panginoon ng Kadiliman, sa palagay ko, nagkakamali ka ng isang bagay. Akala mo ba nitong 3 taon, ikaw lang ang nakaintindi ng mga kapangyarihan? Imposible ito. Kahit anong gawin ko, ang aking 600 ng reinkarnasyon ay hindi talaga makakapantay sa iyong kapangyarihan ng Sumeru? Sa mahabang panahon, ang iyong templo ng Kadiliman at ang aking templo ng Siyam na Langit ay nanatili. Hindi mo ba naisip kung bakit? 3 taon na ang nakalipas, tinamaan mo ako ng iyong daan ng masamang espiritu. Akala ko'y habang buhay na magdurusang kinain ng masamang espiritu ang aking 3 elemento. Hindi ko inasahan na naging bahagi pa pala ito ng aking 3 elemento. Sa madaling salita, hindi lang ako nasaktan. Nakinabang pa ako. Kaya, Tama. Ang dahilan kung bakit nananatili ang templo ng Kadiliman at ang templo ng Siyam na Langit ay dahil kahit magkaiba ang mabuti at masama, magkaugnay ang Diyos at demonyo. Ang mundong ito ay likas na may balanse ng liwanag at dilim. Ang iyong 600 ng reinkarnasyon at ang aking kapangyarihan ng Sumeru ay iisa lang talaga. Ang nangyari lang, nahati ito sa 2 bahagi. At kapag pinagsama ang 2 kapangyarihang ito ay magiging isang salita lamang. kapangyarihan. Daan ng Diyos. Kapangyarihan. Daan ng Diyos. Dakilang Panginoon ng Kadiliman, gumamit pa ng ganitong hamak na paraan. Paolo? Bea, Sofia, ako, si Paolo. Dadalhin ko ang 2 babaeng ito. Panginoon ng Kadiliman, anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Bukas ko sasabihin ang address. Mag-isa kang pumunta o papatayin ko siya. Panginoon, samahan ka namin bukas. Kahit na nasugatan kami, pero magagamit pa rin kami. Gusto ko ang mga tao ko. Paligiran natin ng husto pagdating ng oras. Huwag na. Gusto niyang mag-isa akong pumunta. Tiyak na gagamitin niya ang buhay ni Bea at Sofia bilang panakot. Kaya kong harapin mag-isa. Tingnan natin kung anong trick ang gusto niyang gawin. Ang swerte naman ni Paolo Reyes. May 2 napakagandang babae pala na nag-aagawan para sa kanya. Mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon
kapag dumating si Paolo? Baka makiusap pa ako na buo kang ilibing. Hahaha, may angas. Gusto ko yan. Pero hindi ako ang mamamatay, kundi ang Panginoon ng siyam na langit. Imposible yan. Maliban na lang kung may plano si Ginoong Panginoon ng kadiliman. Huwag kang magtangka na mag-imbestiga sa akin. Malalaman nyo rin sa tamang oras. Ha 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 ha. Anong pinag-uusapan nyo? Sabihin mo naman sa akin. Huwag kang mag-alala. Mag-isa lang ako. Sandali. Ikaw na isang dakilang Panginoon ng kadiliman. Natatakot ka pa ba sa iba maliban sa akin? Baka naman, pagkatapos mong tamaan ng palad ko, nasugatan ka sa loob? Grabe ba ang sugat mo kaya't hindi ka na makakalaban sa mga tulad ng 3 dakilang pinuno? Nahulaan mo pa. Nahulaan mo pa. Sa totoo lang, kung wala kang utak, hindi ka magiging pinuno ng siyam na langit. Huwag kang lalapit. Lalapit ka. Papatayin ko sila gamit ang daan ng asura. Mukhang may balak si Paolo. Mag-ingat ka. Balak? Ito ay hayagang plano? Paulo Reyes. Pinagsama mo ang sining ng templo ng siyam na langit. At ang sining ng templo ng kadiliman, Kaya tiyak na nakabuo ka ng bagong orasyon ng sining. Sabihin mo sa akin ang orasyon. at pakakawalan ko ang 2 minamahal mong babae. Paolo, huwag mong sabihin sa kanya. Kapag sinabi mo, tayong 3 ay mamamatay, huwag mo kaming intindihin. Patayin mo na siya agad. Kapag natutunan niya ang sining, tiyak na papatay siya sa siyam na rehiyon. Paolo, bilang Panginoon ng templo ng siyam na langit, hindi mo dapat iligtas kami sa kapalit ng buhay ng lahat ng tao. Wala akong oras para maghintay. Bibilang ako ng 3. 3. Hindi mo na sila muling makikita. Huwag mong subukang gumawa ng orasyon para lokohin ako. Alam kong nakikilala ko ang tunay. 3. 2. 1. Sandali. Sasabihin ko sa iyo ang orasyon. Mukhang ang mga bayani ay mahina sa magagandang babae. Kapag sinasabi mo ang orasyon, huwag mong sasabihin ng padalos-dalos o mabilisan. Hindi mo rin siguro gustong mawalan ng mga braso o binti. Ang 2 minamahal mong babae. Huwag kang mag-alala. Makinig kang mabuti. Walang gawa, walang sarili. Walang bitiw, walang talikod. Walang pagnanasa, walang paghahangad. Walang kahibangan, walang puot. Wala na. May kalahati pang natitira. Pero, yung natitirang kalahati, palayain mo muna ang isa. Sino ang gusto mong palayain? Alin ang gusto mong palayain? Pakawalan mo muna silang lahat. Pakawalan mo muna si Bea. Paolo, Dali, pumunta ka sa likuran ko. pinalaya ko na ang tao. Ano naman ang kasunod? Anong nagmamadali? Ang natitirang bahagi, makinig kang mabuti. Hindi natitinag. Magkakaugnay. Sumusunod na hininga. Nagkakaisang isip at espiritu. Ganun pala. Ganito pala. Sofia, dali, lumapit ka na ngayon. Siyam na rehiyon. Ay akin na. Sofia, dito ka ngayon. Siyam na rehiyon. Akin na. Paolo, ano ang gagawin natin ngayon? May popcorn o money? Ha? Popcorn at money. Pangkumpleto ng palabas. Mukhang may plano na si Paolo. Siyempre. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala. Huwag mo siyang pansinin. Paolo, salamat sa pagturo mo ng orasyon sa akin. Ngayon, hawak ko ang langit at lupa. Wala na ang makakatalo sa akin. Ako ay isang Diyos na. Ako bilang Diyos. Pinapayagan kitang magsabi ng huling salita bago ka mamatay. Hadi, Kaisa. Ang huling salita ko ay, gusto kitang mabuhay pa ng ilang oras.
Anong nangyayari? Nawala na ba ang lakas ko? Hindi mo ba napansin ang langit at lupa na hawak mo? Medyo iba na ba? Niloko mo ako. Niloko mo ako. Kung hindi ikaw, sino pa? 3 taon na. Bakit puro ulo lang ang tumaas? Hindi ang utak? Pero nararamdaman ko ang malaking kapangyarihan sa katawan ko. Binigay mo sa akin ang tamang orasyon. Tama. Pero baligtad. Tamang pag-iisip. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtitipon at naghahalo sa mga meridian. Kung baligtad, ang kapangyarihan ay nagtitipon. Pero ang langit at lupa sa mga meridian ay hindi na maghahalo. Ako, ayaw kong tanggapin ito. Di ba sinabi ko na? Walang utak. Hindi ka magiging Panginoon ng 9 na langit. Pero, Paulo Reyes, may plano rin ako sa 2 babaeng yon. Ha ha ha. Sofia, Hayop ka. nagtanim ka pala ng lason na usok sa kanila ng maaga. Hoy, mahal ko. Anong problema, mahal ko? Nakalimutan mo ba ang baon mo? Naku, ang lupit ng alaala ko. Oo nga pala, sanay ka na ba sa simpleng buhay na ito? Oo, walang problema. Basta't kasama kita, okay lang sa akin. At saka, may 5 bilyong pisong deposito pa ako sa pamilya Sofia. Oo nga pala, Paolo. May isang bagay akong matagal nang gustong itanong sa'yo. Tanong mo, Noon, bakit mo unang sinagip si Bea? Hindi ako? May gusto ka pa ba sa kanya? aking Sofia. Bakit siya unang sinagip? Dahil siya ang naging tagapagligtas ko. Isang taong may malasakit. Kaya dapat ko siyang sagipin. Pero kung mamatay ka, kasama kita. Dahil mahal kita. Paolo, ang kulit mo. Mahal kita rin. Panginoon Paulo, may pumasok sa loob ng 100 meters sa inyo. Violeta, hindi na ako ang Panginoon. Hindi mo na ako dapat sundan. Si Bea Santos. Mahal ko, may problema. Umalis ka. Ha? Hanggang ngayon, hindi pa siya sumusuko? Paolo, nagkamali ako. Patawarin mo ako.